A day in my life as an education student who loves to learn, live, and inspire. Shikaina at dadalhin ko kayo sa aking journey. It's a great day to live and what a privilege to be alive. This is the part 2 of our Bicol trip at sa vlog nga na to, request ng ating mga girlies na magbisaya daw ako. Hay sige, humanta. But before that, gusto ko lang sabihin sa inyo na may tatlong dialect ang Romblon. Merong Asi, Ini at Unhan. At ang Kaidjukan ay ang dialect namin ay Ini. Imagine that, isang province pa lang pero tatlo na yung dialect namin. Ganun ka-rich yung Filipino culture natin. Trivia din na yung Philippines, meron tayong 170 to 186 something na native language. Imagine that. Just wow. Eto pa, di ba isang province lang? Tapos ako, personally, nahihirapan akong intindihin yung mga nagsasalita ng Asi Kag-Unhan kasi nga, yung dialect ko ay Ini. So much introduction. Let's proceed na sa ating vlog. Mabisaya na gid talaga ako. Okay, wait lang. So, initial na time, high tour day namon. Tapos, syempre, bago kami maghalin, kailangan anay nakaayos. By the way, ako itong babae nga hindi masyadong ma-makeup pero sobrang na-appreciate ko. At itong mga girlies nga tigo mag-ayos ng mga sarili, kag tigo sino magpagwapa. Ay kay di ganda ako tigo mag-makeup. Ayun, nagsiro-siro lang ako kay Kenny kag kay Glory kung paano sino ning mag-makeup. Sige lang ako pangutana kung diin ko abi ini ibutang para sa diin ini siya nagamit. Although, nung bata pa ako, permi man ako ginaayusan kapag abi ga majorettes, kapag ga muse, abi may mga importante nga event, ayan ganyan. Dito lang ako nakakatuon, nakakasiro. Pero adtong ako abi atong magmano-mano nga siroon ko abi anong ibutang sa itsura. Do naawatan ako iya guys. Junior high school pa lang kita ko hay gatuon na ako mag-makeup. Ining na college na ako gatuon gihapon ako. Suggest nga ni kamo maayo nga brand para sa akon. Actually ini nga time gadali-dali na kami ayos kay gawit na sa amon ang driver. Siya man ang amon tour guide guys kay iba ng iya manghod. Pagkatapos ng paspasan nga inayusan ng mga babaknita, ayan, salamat naman at natapos na. Amin na nindo kapag maayong indo outfit, maayo man ang indo ning pakiramdam. Ako lang ba itong nakaka-feel ng cheddar ka mo man? Pagkatapos nga ni mag-ayos ng mga babae, hay nag-umpisa naman ang amuning biyahe. Guys, pagpasensyahan nyo na kung bulol-bulol ako sa vlog nga ini ha. Bear with me na lang. Anyway, first stop namon ay ang Daraga Church. Daraga? Hindi ko alam kung paano i-pronounce, pero yes, Daraga Church. So it's famous for its commanding hillside location na nag-offer siya ng views ng Mount Mayon. Diba sobrang majestic? Alam nyo, first time kong makita yung Mayon volcano at thank you Lord talaga ako. Grabe yung ganda. Legit, 10 out of 10 talaga siya sa kagandahan. Syempre, gintake naman naman ng opportunity. Nag-picture kami. Tapos, feeling main character. Bisan bukon man. Kasi bihanda itong mga taga Bicol na kapag daw first visit mo tapos nagpakita ang Mount Mayon volcano sa imo, hay busilak daw ang imo ning kalooban. Pero if ever man na hindi magpakita, meaning lang ato, masama ang panahon ha. Kaastig nga ni guys, kay pagkadto namon sa Daraga Church, hay ning igoy ginakasal. Tapos napaisip ako, saan ba nga tatlo? Sino una ba nga ikakasal? Pero anyway, kami nga tatlo ay single, okay? Wala kami boyfriend, kaya awat na nga sa among pangabuhi. Joke lang po, hindi pa talaga right time para magsuyod kami sa isang relationship since hindi pa kami ready mag-commit, diba? Tapos yung goal namin is mag-travel muna. Maabot yun man kita sa season na adto. As of now, hindi pa. May tatlong season tayo. First, season to study. Second, season to earn. At third is season to get married. Pag alam mong nasa season to study ka pa lang, girl, mag-aral ka muna ng mabuti. Hindi pwedeng mag-jump agad sa season to get married kung hindi ka patapos. Since nasa church na nga kami guys, ay nag-pray na din kami. At alam niyo yung prayer ko na sana wag muna dumating yung lalaking para sa akin. So fetch! Next stop nga naman ay ang Mayon Skywheel and Zipline Adventures. Sa mga gusto matry ang zipline guys, pag nagkari ka mo diri sa Bicol, pwede nindo i-message ang indaning page or di kaya walk-in. Tapos 399 pesos lang ang indaning zipline. Sobrang excited nga ni ang mga babae kay sabay-sabay namon ini itry. Pero bago kami maka-zipline, kailangan namin mag-mini hike.
Tapos habang gabaktas nga ni kami, hay napapaisip ako, ano ba yung ginapang-obra namon sa buhay? Tuloy ko pa ba ini or maatras na lang? Pwede bang bumalik? Galing sa kahaba ng among binaktas, hay daw kasayang man nga magbalik pa ako, diba? Kaya let's go. Pa-smile-smile lang kami na, pero ang matuod hay ginaganutan na ng amuning mga palad kay kinakuyubaan na gid talaga. Madam. May ba anak ko? Kaya yan. Oo. Hadlock na ka, ma'am? Hadlock din. At ako'y nahadlock ka na. O diba gangilit-ngilit ang gani kami na, pero sa matuod ang kinakulbaan na kami kag di kakaatras na. But we really need to overcome our fear, kaya syempre nag-push na talaga kami. Ano po ang masasabi mo sa zipline? Good shit! Ano po ang masasabi mo sa zipline? Yes! Let's go! Worth it. Babalikan ang memories. Mahal eh. At dito muna magtatapos ang ating part 2 of our Bicol trip. Keep learning and keep growing. Bye!